Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang si Go sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity. Sa kaso anya ni Go, mismong miyembro ng pamilya nito ang umano'y tumanggap ng tseke mula sa pamahalaan para sa aniyay proyektong pinasok ng kanyang ama at kapatid na parehong hindi lisensyado o kwalipikadong makipagnegosyo sa pamahalaan. Dagdag ni Trillanes, hindi lang si Senator Go ang sangkot dito, kundi maging si Pangulong Duterte dahil siya mismo aniya ang nagbigay ng pondo sa mga naturang proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-8 ka ba? Napakadali eh. Napakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Diba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Alam mo, ito naman ang statement ni Senator Go tungkol dito. Ayan, panoorin niyo. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong Setyembre 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluwensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ayan. Alam nyo, tama yung sinabi ni Senator Bongo dito. Ito po ay recycle na issue na ho na paulit-ulit. Sa katunayan, alam nyo ba na ito, papakita ko sa inyo ha. Actually, noon pa yan. Ito, 2000, ito, tingnan ninyo. 6 years ago. Meron na, kaya nga ito meron, inasar pa ni Senator Bongo si Trillanes dyan Yan yung investigasyon, Ang ginawa ni Bongo, nagpa-selfie pa siya, Diba? Tingnan nyo yung year, 6 years ago, Matagal na ho talaga.
Oh. Yan o ay matagal na hong nangyari. Kaya nga alam nyo, sinasabi ko nga paulit-ulit dito sa ano. Etong si Trillanes, every time magkakaroon ng eleksyon, lumalabas ho yan. Kasi po, ngayon, alam natin tatakbo siya sa Caloocan bilang mayor. Wala naman nung nagawa sa Caloocan yan. Alam nyo ba na sa Caloocan, ang tagal na ho niya siyempre, kaya nga tatakbo mayor, nakatira yan dyan. Ni hindi mahagilap yan sa Caloocan. Eto, tanungin ko kayo. Oh. Para lang sa kalaman ninyo. Oh, during pandemic, half nun, bago mag-pandemic, senator pa siya. Pero at the same time, kahit pa paano, tanungin nyo yung mga taga-Caloocan, wala ho, hindi nila maaninag ang kanyang anino dyan sa Caloocan. As in, wala hong ginawa yan. Alam nyo kung ano ginawa niya? Para lang sa kalaman ninyo, ha? Pumunta kayo ng harap ng bahay niyan. O, ito, nag-research tayo. Pumunta kayo sa harap ng bahay niyan, may pinagawang basketball court yan. Yun lang ang pinagawa niyan. Sa tagal niyang pagiging senador, anong pinagawa niya? Basketball court. May nakasulat doon, Trillanes Court. Ganun yan. Ganyan yung kawalang kwenta. Tapos, kaya nga, di ba, ito, tanungin ko kayo. Di ba pagka sa senator, di ba, biglang sasabihin nung isa, tatawagin. Let's give time to the gentleman from Bukidnon, halimbawa, ganun, di ba? O gentleman from Taguig. Ganun, di ba? Pero si Trillanes, pag tinawag, walang ganun. Una-una, walang gentleman. Kasi alam naman natin, hindi siya gentleman. Di ba? Hindi siya kagalang-galang. Pangalawa, kung tatawagin man yan, hindi siya tinatawag yan. Hindi nga niya kinokorek kung ano ang tawag sa kanya. Diba, dapat man lang, correct niya na, ako, taga-Caloocan ako. Dapat, gentleman from Caloocan. Di ba? Alam mo, sabi nga ni Boss Dada, gentleman from Bicol. Hindi, alam mo, ito ang lagi nga dapat itawag dyan, gentleman from China. Bakit? Mas madalas pa siya dun Naalala nyo, nung panahon ni Pinoy, madalas siya dun. Kaya dapat gentleman from China yan. Hindi yung gentleman from Caloocan. Yun ang totoo. Ito si Trillanes, sa totoo lang, ngayon, di ba, kaya nga ngayon nagpapansin. Kasi nga, balita natin, wala daw pumapansin yan sa Caloocan. Pag nag-iikot daw yan, alam mo kung sino pumapansin? Yung mga vlogger niyang walang kwenta. Yun lang. Akala niya siguro, sikat siya. Akala niya magpapaselfie yung mga vlogger niya. Hindi niya alam, vlogger niya yun. Di ba? Wala na pumapansin dyan. Natatawa nga ako kasi may sinasabi pa siyang kung ano-anong hinihirit niya dito kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo. Sa totoo lang, ginagamit lang naman niya yan. Kaya nag-iingay ng ganyan yan, ginagamit lang niya yan para sa kampanya sa Caloocan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo? Mahirap kasing tumakbo nang hindi ka nasa administrasyon. Kaya ako, ito hinala ko lang Hinala ko, bumabanat siya ngayon para humingi ng basbas kay Marcos para basbasan siya dyan sa Caloocan. Pero imposible. Wala. Sa totoo lang, wala nang gumagalang dyan Hindi na pinapansin ng Malacanang yun Andiyan si Mocha Uson from Athens, Greece ano ba? Athens, basta dyan sa Greece munti ka na nadukutan yung kanina kasi naman ang bag inilalagay yan sa sa tabi, dapat laging suot-suot yan. Wala ka sa Japan, nasa Greece ka. Hindi totoo. Kaya ito si Trillanes, kawawa naman to. Kasi nga
Akala niya, isip, ito, alam mo, ako nagtatanong lang, ito, tanong ko lang naman, Antonio Trillanes, tanga ka ba? Tanong ho ito, ha? Ako'y nagtatanong lang, Antonio Trillanes. Tanga ka ba o bobo ka? Nagtatanong. Tanong ho, tanong ho yun. Bakit kanyo? Kasi, ginawa mo na yan. 'Di ba? Ginawa mo na yan nung mga nakaraan. Hindi ka nga effective to the point na tatalo ka sa eleksyon. 'Di ba? Kung mandidato ka uli, talo ka. Shoot ka sa banga. Shoot ka sa inodoro. Kala mo kasi may nakukuha kang butante o kala mo naman may naniniwala pa sa'yo. Hindi kasi dapat wake up call mo na yun, yung palagi kang talo. Dapat wake up call mo na yun. Diba? Kaya nga ang tanong ko, tanga ka ba? Kasi ang taong tanga, hindi ko sinasabing tanga ka, tinatanong ko. Ang taong tanga, alam niya na ng mali, gagawin niya pa paulit-ulit. Di ba ho? O, yun lang ang akin. Alam mo na nga mali ka, paulit-ulit mo pang gagawin. Anong tawag mo dun? Diba? Oh. Alam mo na yun. Halimbawa, si madam mo, kamunti ka na madukutan sa gills. Kita niya yung bagong picture niya. Yung picture niya, yung bag niya, nasa harapan niya na, nandito na. Wala, as in, big sabihin, kasi nga naman, kung uulitin niya, naiwan yung bag niya, anong tawag niyo kay Mocha? Di ba? Tanong ko kayo, kunwari, inulit niya pa yun. I mean, walang problema dun sa first mistake kasi mistake nga Lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung ulitin mo pa, may tawag na dun. Ikaw, Trillanes, talo ka na nga. Talunan ka na nga. Inulit-ulit mo pa yung style ng pangangampanya mo by nagpapapansin ka, nagpapapansin ka na kesyo magdedemanda ka. Alam mo, ewan ko na lang hindi ko na lang alam kung baka hindi lang makapagsalita yung mga nasa korte. Pero siguro sabi nila, ano ba naman to? Demanda na naman. Lahat na dinimanda. Hindi kasi alam mo, alam nyo ba na meron tayong problema sa justice system natin? Kaya nga meron yung dumadaan muna para bigyan muna ng probable cause ika nga yung isang kaso. Kasi nga, kung medyo malabo, wag nang ituloy. Kasi nga bakit kanyo? Kaya kailangan muna bago ituloy sa husgado talaga, bago magkademanda na alamin muna, 'di ba, sa piskal kung medyo okay ba to, meron ba tong sa isay, meron ba itong may ganun Bakit? Kasi nga punong-puno na tayo ng kaso sa Pilipinas, limitado yung mga judge natin. Nagdagdag ka pa nang walang kakwenta-kwenta. Hindi na siya nahiya. Yung demanda niya kay Mocha sa ombudsman talo Olat. Ano sabi sa kanya doon sa ombudsman? Sabi sa kanya, huwag ka maging onion skin. Ang public official hindi dapat onion skin. Di ba? Tapos eto ka na naman. Ano to? Ito dati mo nang ginawa. Dati mo na ito. Naalala mo, una-una. Alam mo nung 2016, di ba? Few days before, I think it was 2 days or 1 day before the election, naglabas siya ng issue tungkol dun sa BPI ni Pangulong Duterte. Ano nangyari sa'yo? Pahiya ka, di ba? Akala niya kasi hindi makakakuha si Pangulong Duterte ng certification from BPI. Dahil ang ginawa niya nga, I think 1 day before or 2 days before, para talaga mahirapan si Duterte makakuha ng certification, naglabas siya ng kasinungalingan na may pera si Duterte na ganitong kalaking pera. Tapos, anyari, buti nakakuha kaagad si Panelo ng certification na walang ganun. Nagsorry ka ba sa kapalpakan mo?
Wala. Bakit ganun? Kasi nga, nag-iingay ka, no? Akala mo mananalo kang vice president nun, di ba? Sabi tuloy nung iba dito, baka inutusan niya ni Bonjing. Naku, hindi ko sure, ha? Yung 2016, sabi niya, milyon daw laman ng BPI brand sa Makati, yung pala 4,000. Kaya nga, Ganyan no si Trillanes, puro kasinungalingan. Yan o, katotohanan kay Trillanes, wala akong biro. Talagang, kaya nga, di ba ho? Ito recently lang, anong tawag ko sa kanya? Ng Congress, yung mga ilang congressman, Marites. Yan ang hari ng Marites. Hindi na dapat pinaniniwalaan yan. Di ba? Ano pa sabi niya? Yung ICC daw. Suryan. Anyari, itong July na, wala pa rin. Dinaig mo pala si Maharlika